Bakit ba kailangan ko pa magpa-convert? Di pa ba ako nakontento sa relihiyon namin? Yan yung mga tanong ng tatay ko bago niya ako bugbugin. Ah, ang pagkakakilala sa akin ng mga tao dati, ah, yung Patrick na hindi na magbabago. Pero hindi ko rin naman sila masisisi. Simula nung bata pa ako, alam ko na I have to honor my parents kasi yun yung will ni Lord. Pero what if they're asking me to do something that is against my will and my faith? Parang ang hirap ata nun. Simula nung naging Christian ako, lahat ng ginagawa ko, mali sa paningin niya. Kahit na simpleng bagay na hindi naman niya napapansin dati, pero dahil nga sa naging Christian na ako, napapansin niya na. Then isang beses, that was last year, dinala ko si Lauren, kapatid ko, dito sa RLCC. Dahil doon, hindi lang pambubog yung inabot ko. Pinalayas pa ako ng tatay ko. Kung tutuusin, dapat nga nagrebelde na ako sa mga ginawa ng tatay ko sa akin eh. Hindi ko naramdaman na mahal niya ako dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Pero dahil nga sa Kristiyano na ako, I just continued to love my father. Kilala nilang Patrick, yung Patrick na laging nasa gulo, sakit ng ulo. Pero dumating yung time na in-invite ako ng kaibigan ko sa Freedom Day. That day, I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Nung una, tinry ko itago sa family ko yung pagiging Christian ko kasi ayaw nila ng mga ibang religion sa bahay namin. Pero nalaman din nila at naapektuhan yun yung relationship ko sa kanila. 2009 was a very unforgettable year for me. Because that's the time na my parents asked me to transfer to another church. After we transferred, doon na talaga nagsimula yung mga tsunamis ng buhay ko. My father stopped going to church and even yung sister ko until ako na lang talaga yung active na uma-attend sa church. My family became the family I never imagined it to be. And sobrang nahirapan ako na nakita yung family ko na nagkakaganon. There was a time na lagi kong nag-aaway nung sister ko even with the simplest of things. May time pa na dumating na I really have to stop studying para mag-sacrifice para dun sa dalawa kong kapatid. And that time, so I just stayed home and tumulong sa bahay. So gumagawa ako, naglalaba, namamalansa, and yung iba pang mga household chores na ganun. Pero given na I'm doing something to show how much I love them, my family, they even fail to appreciate me, and sometimes parang hindi nga nila nakikita na may ginagawa ako sa bahay. Kahit na sobrang hirap. Kahit minsan padating ako sa point na natatakot na akong ipakita yung love kasi baka iba yung gawin. I-reject na naman ako. Pero by God's grace, I continue loving my father in a way God's want me to. 3 times niya akong pinalayas, sinunod ko siya, umayas ako. Pero I never failed to still visit them every time I can. Yung bang ipa-feel yung love sa kanila na kahit nasa iba na ako nakatira, I still care for them. Akala nila nasa church ako dahil sa pagpapiano, sa babae, sa mga kaibigan. Dumating din yung time na napapagalitan ako, nauungkat yung pagiging Christian ko. I was really persecuted. Pero I prayed to God na sana maintindihan nila ako na makilala rin nila si Jesus Christ through me. Humingi rin ako ng tulong sa mga ate ko sa church, sa mga kaibigan, kung paano i-handle yung persecutions. And pag napapagalitan ako, pinipilit ko na wag sumagot sa pamilya ko. May mga panahon na I spend more time with my family. Nag-stay ako sa bahay para mabuild yung relationship ko sa kanila. Dumating na ako sa time na gusto ko na mag-give up. Gusto ko na magrebelde, gusto ko lumaya sa bahay namin, and yung mga ganong klaseng bagay. But then I was reminded na I really have to honor my parents kasi yun nga yung will ni Lord. So what I did is, I just prayed for my family. As in every night, I'm crying out to God, asking Him to help me get through this, and nabaguhin niya kung ano man yung nangyayari sa pamilya ko.
And I disciplined myself by staying at home most of the time. Kung hindi naman kailangang lumabas, nasa bahay lang talaga ako. And sobrang kinokontrol ko yung sarili ko every time na natitempt akong sagutin yung parents ko and lalo na yung sister ko. Brian Foundation was a very good tool for me to win back my relationship with my father. Dahil dito, nakita nila na may tulong ding nagagawa yung church. At hindi lang yun. Nakita nila na may something na iba na kay GV. Hanggang isang araw, nagising ako, narinig ko yung mama ko may kausap sa labas namin. Pinag-uusapan nila ako. Nung una, natakot ako na baka may sabihin naman silang masama sa pagiging Kristiyano ko. Pero ito yung sinabi ng nanay ko sa kapitbahay namin. Isama mo yung anak mo sa church ng anak ko, magbabago yan. December 25, 2011, Christmas Eve noon. So, simple, may dinner kami sa bahay, kaming family lang. They asked me to pray for the food. Sabi nila ako nga mag-pray. But sabi ko, si Papa naman yung mag-pray since Christmas time nga noon. Noong una, parang sabi niya, sige. Pero parang nagjo-joke lang siya. So, parang kami lahat, pumikit kami. Tapos ako, natatawa pa ako at first. Pero, when he started praying, saka lang nag-sink in sa akin na seryoso pala siya, na siya na talaga yung mag-pray. So yun nga, he prayed for our family and for the food. And yun nga, nag-thank you siya kay Lord sa mga nangyari sa life namin noong 2011. Yung dating GV na palasagot, saka lumalaban ng suntukan, diba? Sa tatay ko, kahit na pinapagalitan ako. Ngayon, may respeto na at sa kanyang mga magulang. Nakita nila na nagagampanan ko na yung pagiging kuya ko kay Lauren, yung kapatid ko. And ako, nasyak ako ng mga oras na yon. Hindi ko akalain na makikita nila yung changes sa buhay ko. Akala ko lahat ng ginagawa ko para sa kanila nonsense, pero hindi pala. Totoo nga na nothing is impossible with God. And habang nagpe-pray talaga siya, I'm also praying. I'm really thanking God and I was really crying inside my heart na kasi after 3 long years, doon ko na lang ulit narinig mag-pray si Papa. As in, ever since, sa 3 taon na nawala na hindi siya nag-church, hindi talaga siya nag-pray, na kasama kami. But that time, doon na lang siya ulit nag-pray. So, for 3 years na pinag-pray ko na mag-speak nga si Lord, baguhin niya yung heart ng father ko, akala ko talaga walang nangyayari. There are times na ayoko na siyang ipag-pray. At that moment, nun ko lang naisip, nun ko na-realize na meron palang ginagawa si Lord. Those 3 years, na akala ko hindi siya kumikilos, na akala ko wala siyang ginagawa, wala siyang planong i-answer yung prayer ko. But still, meron pala. Isang tatay at isang pamilya, nakakala ko noon, hindi ko kayang mahalin. Pero by God's grace, I am loving them the way God wants me to. Yung Patrick na dati sakit ng ulo at mahilig pumasok sa gulo, isa ng anak ng Diyos, pinamahalin pamilya niya ng totoo. Sabi nga sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And one of my heart's desire is for my father to get back sa relationship niya kay Lord. And I know that he's on his way now.